Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin na walang lusot. Ito ang ebidensya. Nako, yari kayong lahat, huli magnanakaw ulit. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, simulan po natin ang ating balitaan dito po sa balitang ito, no? Mula po sa Batas PH. Sabi po dito mga kababayan, House Speaker D, no? Si House Speaker Boji D at Swansing have highest DPWH budget insertion in 2026. Ayan mga kababayan, ayon po ito sa PCIJ or Philippine Center of Investigative Journalism, no? For investigative journalism, okay? The Philippine Center for Investigative Journalism has reported that the 6th District of Isabela, represented by newly installed House Speaker Boji D, the third, received the largest budget insertion in the proposed 2026 Department of Public Works and Highways budget. Ayan mga kababayan, magkano kaya? Nakalagay po dito, it is new report. Said this district top all congressional district with 23 billion DPWH insertion under the National Expenditure Program. Aba? Only 1.1 billion had originally been allocated to the district. Ayan mga kababayan. Galing pala ito sa NEP no? Under the National Expenditure Program. So meaning galing pa po ito sa presidente. Mga kababayan. However, when the House of Representatives approved its version of 2026 budget, the amount more than tripled to 3.8 billion. Nako. While the district represented by Sister Representative Micaela Swansing of Nueva Ecija, Chair of House Appropriation Committee, and Representative Bella Swansing of Sultan Kudarat, which ranked second and third respectively. Ano ba ito? Talagang politika ito mga kababayan. Sa budget na budget pa lang, politika na no? Nueva Ecija District represented by Micaela Swansing was initially allocated 1.6 billion under the NEP. Under the NEP mga kababayan. It is the president budget. Okay? Ano ito? Suhulan? Mapaisip ka talaga di ba? After House deliberation, the allocation surged to 1.4 billion. Surged to 3.4 billion. Nako, naging yung 1.6 naging 3.4 billion mga kababayan. Aray ko po. Samantala, si Bella Swansing ng Sultan Kudarat nakakuha naman po ng 3.9 billion in DPWH funding. Eto, magkakapatid po ito mga kababayan. Following budget insertion amounting to 1.6 billion, placing it third among district with largest increases. Ano po ba ang implication nito? Why are we discussing this one mga kababayan? Kasi po, dito po natin nakikita na talagang yung sinasabi ni Saldico, no? That he is, kasi dinidinay na ngayon ng palasyo at ni Speaker Martin Romualdez, former Speaker Martin Romualdez, that they are friends, they are well connected with Saldico. No? So ngayon natin mapapatunayan that the palace, no, and the Speaker and the Appropriation Chair, nung panahong yun, ay talagang well connected mga kaubayan. No?
Kasi dito nga tingnan niyo, mga bago pa lang ito. Pero grabe po ang mga insertion nila, 'di ba? Hmm. Kaya 'wag niyo na pong i-deny yung mga allegations niya 'no, ni Saldico. Kasi mas makatotohanan po yun kaysa sa ginagawa ninyo ngayon kay Vice President Sara Duterte, 'di ba? Oh, ano naman kaya ang masasabi ng ating magigiting di umano na mga congressman ngayong nalaman natin, no, na yung speaker at saka yung chair person ng appropriation ah, ay ang dalawa sa pinakamataas, no? Okay? Na may mga budget insertion sa DPWH. At baka bakit sa DPWH? Ano to? Mag-ghost project na naman kayo? Magnanakaw na naman kayo? Mahiya naman kayo. Sa bagay, paano sila mahihiya? Galing nga ito sa ano no? Billions nga ang nilagay sa kanila ng presidente sa NEP, di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan din po natin to. Nako, ito pong sinasabi ni Abante na supalpal po ng nominee ng PPP party list na si Brian Lim. Sabi po kasi ni Abante mga kabayan, napakadetalyado ng mga kwento ni Madriaga. Ito naman po ang sabi ni Brian Lim, nominee po ng PPP party list. Sabi niya po dito, mas detalyado ang kay Saldico. Being an insider, a close ally, part of the core group, and the chairman of appropriation. Don't forget yung testimony din ni Senator Amy which happens to be his sister. Oo nga No? Pagdating dito kay Madriaga, no? Aba, bumukas lahat ng tainga ng mga alam mo na, yung mga tagapagsalita, di ba? Yung mga laging nagsasalita. Bumukas yung mga tenga nila, mga kabayan. Okay? Pero pagdating po dito sa allegations, no? Or mga pinakawalang statement ni Saldico at ni Presidential Sister Senator Amy Marcos, aba, parang wala silang naririnig. Niya? Ganun kayo, Abante. Ito nga si Abante, no? Totoo rin naman, no? Hindi naman talaga nanalo itong si Abante. Pinadisqualify lang yung kalaban nito kaya siya ang nanalo. So, ganun talagang kalakaran paghawak ninyo ang COMELEC, no? Anyway, what I'm trying to point out dito, mga kaubayan, maging patas naman po sila. Kung inaasikaso po nila yung statement ni Madriaga, dapat ganun din po. May balita rin tayong naririnig patungkol po. Mga developments ba, mga kaubayan, about the statement of Saldico and Senator Amy Marcos. Ano na? Diba? Ito mga seryosong allegation ito mga kaubayan. And I think this is not allegations already. No, kasi meron po silang mga ebidensya. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan din po natin itong si Vice President Sara Duterte. Sa lahat po ng nangyayari sa kanya, ito po ang masasabi niya. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Ito ay tungkol sa pagtakip ng nakawan sa kaban ng bayan na hanggang ngayon ay walang nananagot. Totoo. Diba? Maring binatikos ni Vice President Sara Duterte ang umano'y panibagong investigasyon laban sa kanya na inilarawan niyang isa na namang fishing expedition. Tama mga kaubayan. No? Hindi na po ito sa paghahanap ng katotohanan. Ito po ay pagtatakip na sa nakawan. Kasi dapat nagfo-focus muna. We are not yet done, no? Dito po sa flood control. At eto na sila. Umaarangkada na. Takot talagang makatakbong bilang presidente sa 2028 itong mga hinayutak na ito mga kaubayan, no? Bakit ba kayo takot na takot? Dahil ito lang ang masasabi ko mga kaubayan, dahil alam po nila na wala talaga silang laban sa 2028. Kaya ngayon pa lang, no, ginagawa na po nila ang lahat ng paraan just to
get out, no? VP Sara sa eksena, mga kababayan. Anyway, kahit ano namang gawin nila, mga kababayan, wala naman pong naniniwala sa kanila, no? Ay nako. Etong sinasabi nating hindi patas kung lumaban, no? Sabi nga ni Senator Bongo, no? Pilit kanilang puputikan para sila naman ang magmukhang malinis. Alright, ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan natin ng kaunti itong si Atty. Rowena Guanzon. Kasi, nagtatago na daw si Romualdez eh. Ito, pakinggan niya natin to at bigyan natin ng reaction. Ngayon, nasaan ka? Ba't ka nagtatago? Kawatan ka? Kasi si Tambi, kaya naman niya nananalo dahil wala nang lahat naman pinapadisqualify niya. Oo, di ba? Ang yaman-yaman niya daw. Tapos ang dami-dami niyang taex. Maep. Abay, sa dami pa naman ng kickback mo. Ipa-disqualify mo pa yung kalaban mo. Talagang sukdulan ka na, Martin Romualdez. Hindi mo ako pinaupo ha. Ayan, napala mo ngayon. Kasi yung pinaupo mo ako, mas maaga pa kitang nabuking. Kaya ayaw mo talaga ako maupo. Kahit nanalo na kami sa Supreme Court na iba na lang paupuin, hindi na lang ako, okay. Ayaw mo pa rin siyang paupuin. Kahit 6 months na lang, panalo na kami sa Supreme Court. Kasi hanggang nandyan daw si Guanzon sa P3PWD ay hindi daw makakaupo. Ayan, mga kababayan, hinahanap na si Romualdez. Oo nga naging tahimik, no? Nanahimik na si Romualdez, mga kababayan. Hindi na po natin naririnig. Wala na po tayong, sa bagay, nung una pa man, no? Hindi na talaga siya. Siya ang speaker na maraming speaker, di ba? Hindi ko nga alam kung bakit naging speaker pa itong hinayupak na ito na hindi naman marunong magsalita. Yeah. Paminsan-minsan mo lang marinig eh. Kasi marami po siyang taga-tahol, yun lang. Marami pong nagtatanggol kay former Speaker Martin Romualdez. Ang tanong, nasaan kayo ngayon? Ngayon may kinaharap na issue ang amo ninyo. Nasaan kayo ngayon? Ngayon ninyo ipagtanggol. Sige nga, pasinungalingan ninyong lahat yung sinasabi ni Saldico. Alright mga kababayan, ano po ngayong opinion dyan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan po natin ang video ito na kung saan sabi po dito ay matinding plano nila kay VP Sara. Pakinggan nga natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. VP Sara, hindi na makatatakbo. Utang ina, shit. Hindi na daw makakatakbong presidente si VP Sara, sabi ng mga hindot. Pero tama sila. Tama po sila, hindi na makakatakbo si VP Sara sa pagka-presidente. Alam niyo kung bakit? Hindi niya na kailangan tumakbo, kailangan na lang niya umupo. At iboboto na siya ng taong bayan. Kahit hindi na mag-effort yan, wala siyang kalabang matino. At alam na ng taong bayan, hindi nyo na maloloko yan, na yung ginagawa ninyo kay VP Sara Duterte ay isang kalokohan lang. Mga kababayan, baka naman ngari pa tatakbo, utang ina, shit. Hindi na daw makakatakbong presidente si VP Sara, sabi ng mga hindot. Pero tama sila. Tama po sila, hindi na makakatakbo si VP Sara sa pagka-presidente. Alam nyo kung bakit? Hindi niya na kailangan tumakbo, kailangan na lang niya umupo. At iboboto na siya ng taong bayan. Kahit hindi na mag-effort yan, wala siyang kalabang matino. At alam na ng taong bayan, hindi nyo na maloloko yan, na yung ginagawa ninyo kay VP Sara Duterte ay isang kalokohan lang. Mantakin mo na kailang attempt na kayo mula doon sa PI. Alam niyo yung PI? Yung People's Initiative. Yung babaguhin ng konstitusyon para maupo ang kanilang hari. Pero kahit anong paglabasin ng pera at pagbibigay suhol nila doon sa mga kongresista, nabuking at sablay. Gago! This time, meron na naman silang bago. Pero pagkatapos ng PI, sinundan niya ng impeachment. Gago! Hindi na naman effective yung impeachment na yan. So siyempre, meron na naman silang mga bagong pautot.
Pero ngayon nga, todo-todo sila na i-disqualify si VP Sara Duterte kasi that's the only way para manalo sila. Dahil alam nyo, ladies and gentlemen, kahit sa tindi ng mga paninira ng mga tao kay VP Sara Duterte, grabe ang taas ng kanyang ratings. Alam nyo, tatadta rin nila to, expect more. Baka mamaya kung ano na ibintang sa kanya na di ba? Oo, malay nyo, siya ang pumatay kay Rizal, siya ang pumatay kay Nino, yung mga ganong pagbibintang. Malay nyo, may lalabas siya na whistleblower, di ba? Mahilig sila sa blow Alam mo naman yan mga yan Mga komblo. Alam mo yung komblo? Ay nako, i-google ninyo pero ilang grupo lang ang nakakaalam ng ibig sabihin ng komblo. Yung kaya yung contest ko ngayon. Yung pa-Gcash natin. Ano kaya ibig sabihin ng komblo? Pag nahulaan nyo, Hindi, bura-bura. Hindi yan. Huwag nyo isusulat siya. Baka ano kayo ng Google. Ito, anyway, pag-usapan natin to etong balita na to. Tila may bagong whistleblower at bagong pasapot laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga pogo at drug lord ang political campaign ng bise. Take note. Ikinabit nila yung pogo. Kaya pala sila todo-todo nasira nun sa pogo. Which is totoo naman. Ako, ayoko talaga yan. Diba? Kaya nila idinawit si Harry Roque at kung sino-sino pa para i-connect nila eventually yung pogo kay Pangulong VP Sara Duterte. Pangulo na itawag natin yan. Pangulo na yan. I claim it. Na presidente na yan si VP Sara Duterte. Yan ang kanilang kanila pong inaano ngayon na siya ay produkto ng China, produkto ng pogo. Diba? Yan ang kanilang packaging ngayon Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ninooy Davao City Mayor Sara Duterte. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022 na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya doon sa area sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan nagatid din siya sa parking ng ombudsman. Tapos somewhere sa Laguna sa isang mayor. Pero hindi niya na-meet yung mayor, of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar. Na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni VP Sara. So siya yung delivery person. Bagman na matatawag natin. So yan mga kababayan, no? Talagang napaka-imposible po nitong mga sinasabi nila. No? Sa bagay, ang naiisip ko nga ngayon mga kababayan, taranta na po sila. Kasi lahat na lang po gagawin nila para lang talaga masira ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Pero mga kababayan, nasa taong bayan pa rin po ang pagdidesisyon, no? Kung sila ba ay maniniwala dito po sa mga bagong aligasyon na ipinupukol kay Vice President Sara Duterte, no? Tayo na lang pong mag-analisa, no? Wag na po tayong mag-rely sa mga political analyst na 'yan, 'di ba? Lalo na po itong si Hedrian, 'di ba? Kapag siyang pinakinggan mo, nako, mga kababayan, baka magising ka na lang isang araw, no? Parehas na kayo. Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dito? Ano po ang inyong komento, opinion? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.